Sir, pwede kong tignan sa loob? Okay lang. Sir Ben, good morning. Morning. Silip lang tayo saglit. So, ito gagamitin. Sige, tayo na natin. Saglit lang naman yan. Baka mga 30 minutes lang tapos na yung PMS. Alright, so it's been 2 months nung nakuha natin itong dollar at nasa 350 kilometer odometer na siya. It's time for the first PMS. Ang gagawin lang yata ay change oil lang kasi re-reset lang yung odo. Iba kasi yung style sa Kimco, first 300 tapos tigwa 1,000 na. So makikita na lang natin, tsaka makikita ko pa lang kung magkano ang gagastusin mamaya, pero free naman ang kanyang labor. So kahit na lumagpas yung 300 kilometer, okay lang ng konti. Ito kasi si dollar nasa 342 na. Okay pa yan. Huwag lang aabot ng 500. Kasi sanay tayo sa 500 eh. Diba? Yung passion natin, yung Fortress. And first 500 and then first 1,500. Papalit na naman. Nga pala yung break-in nito, halos parang wala na siyang break-in eh. Kasi malakas na siya agad-agad eh. Ano na lang siguro yung mag-a-adjust na lang yung makina and then yung CVT ng konti. Maybe around 10% yung igaganda ng kanyang takbo. Pero overall guys, premium naman ang feel netong Kimco Dollar 150 natin. Hindi siya parang ano lang. Alam niyo yun yung parang less premium na plastic. Hindi naman siya ganun. So habang nagra-ride tayo papunta dyan sa John Hay Techno Hub, sabihin ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko tsaka hindi ko nagustuhan dito sa dollar 150. So unang-una, hindi ko gusto yung side stand niya. Masyadong mababa. So may tendency na matumba yung motor kasi nga sa sobrang baba niya. Madali siyang ma-flip na. Atrasan ko na ito eh. Yung sa garahe kaya nagkaroon ng gasgas sa gilid. Yan, tumba agad. Yun yung isang parang nakikita kong downside dito sa dollar 150. So next is yung kanyang upuan sa harap. Medyo pag nakasagad ka or sumasagad ka, ang lambot. Kasi nga parang triangular siya eh. Medyo mabigat ka, medyo bababa ka, medyo maiirita ka. So kailangan hanapin mo talaga yung gitna. And then yung backrest niya, medyo subjective eh. Kailangan mahaba ang iyong kamay, ang range, para maabot mo din yung likod na talaga nakasandal ka. Pero pag akyatan naman, may sasandal mo naman talaga siya. Sarap sa likod. Or maganda, lagyan mo ng lumbar support. Alright, pangatlo, hindi ko nagustuhan dito yung gulong niya sa harap. Masyado siyang maliksi. Pero kasi 'di ba pang city naman ito. Kaya understood naman na kailangan medyo malikot talaga yung harap. Medyo manipis yung gulong sa harap para mas madaling i-maneuver. Pero pag sa mga long rides yan, medyo malikot talaga siya. Hindi siya ganun ka-stable. Lalo na kung nasa high speed kayo, long trip kayo, medyo kailangan mo talagang humawak sa manibela ng maayos. Pero bala ko rin balitan yung harap siguro pag medyo tumagal na. Balitan ko ng mas malapad na konti. Yung likod wala naman akong problema. Goods naman yung lapad niya. Yung lastly na hindi ko nagustuhan dito yung pagka-toilet seat niya. Bababa. As in bababa pag matangkad ka. Talagang nasa toilet seat to the max eh. Yung tuhod mo nakataas. Yan din yung isang downside kapag matangkad ka. Tuloy natin yung usapan mamaya pagkatapos dito. Dito na tayo sa Kimco. Morning po. Nandyan si Sir Ben, sir? Ilalagay ko lang ito. Ilalagay na dyan si Ben, ay si Dollar. PBMS na agad. So, punta muna tayo dun sa loob. Mag-rest saglit kasi bibigay pa natin tong warranty, free labor. O, yan yung mga kapatid ng Dollar o available yung ibang kulay. Change oil lang naman sir? Yes, sir. Change oil tsaka gear oil. Gear oil. Okay. Di bali. Ito na lang muna, sir. Tapos sa next na lang ako mag-ganon. Sige, sir. Okay. So, yun pala yun. Pwede palang mamili. So, ito yung ibang kulay ng dollar 150 just in case na naghahanap din kayo. Yan, nandito yung white and orange. Yan, ito dapat yung kukunin namin kaysa yun. Pero yung kasing original color eh. Pero ito maganda rin naman. Yan. So, available 3. Yan dito.
Ganda rin ng ng white. Parang KTM. Dink S150, more on utility. Antay natin yung G kasi baka ilabas yung pang-adventure nila. So Dink G naman yon. Ito S. So, mas gusto ko to kaysa sa R. Yan. Yung R kasi pang touring. Ito kasi multi-purpose. Laki din ng gulay board Tsaka, yan, dual disc brake, ABS, TCS. Malapad yung likod. Tapos, nakakiles, digital panel. Yan, yung gulay board talaga highlight dito. Ang laki. Tapos, pwede pang lagyan ng top box. Yung harap niya, iba. Iba siya sa Dink R. Yan matapang siyang tignan. Tsaka, yan, maganda yung white. Gusto ko yung white color. Tapos meron din siyang gray or silver. So, yun lang ang kanilang Kymco ngayon. I think yung Dink R tsaka mga dollar. Okay guys, so natapos na din. Okay na siya, change oil lang. Pwede nang i-DIY yan, kaya lang sayang naman kasi yung coupon na free labor. Kaya in-avail din natin yun. Tapos, ito, high performance kinuha natin kasi first PMS pa lang naman. So, okay lang yung ganito. Fully synthetic, nasa 390 pesos. Yan, tapos yung gear oil na lang. Parang total 450 yung ginastos ko. Sa mga sa mga materials lang. Engine oil tsaka gear oil. So, ganun lang siya kabilis guys. I think tatlo or apat na coupon yan na free ang labor. Pwedeng i-base yan sa odometer and pwede rin yung months. And depende na lang kung ano yung mauuna ulit. So, ayan, iikot tayo ngayon. Tuloy natin yung usapan natin. Meron pa pala akong isang hindi nagustuhan dito. Pinakahuli. At yun ay yung presyo ng mga accessories. Grabe, napakamahal. Mahal na nga itong motor na to. Mahal pa yung mga yon. Kailangan talaga makapag-ipon-ipon para, kung gusto nyo kumpletuhin, yung accessories na to, yung mga rack, mga storage, crash guard, pag-iipunan nyo talaga dapat. Okay, ang binili ko dito, yung front rack muna. Nasa 2,000 plus. Ayun, okay lang kasi naka-SPay naman siya. Installment, kaya yan, ako na maglalagay. I-DIY ko na lang, pakita ko na lang sa inyo kung paano. Para hindi na natin ipakabit sa labas. Madali lang naman siya, may screw lang naman itong fairings niya sa harap Kaya madali lang. So, yun din guys, yun yung 5 na hindi ko nagustuhan dito sa ating $150. At mamaya may pahabol pa. Kasi meron pa akong gustong isabihin na parang para sa akin hindi siya ganun kasulit talaga Mamaya sabihin ko sa inyo. Alam niyo na yung una siguro ang pros, yung kanyang itsura. Talagang unique. Unique as in unique. Wala kang makikita na ganito nakaparehas maliban sa SYM Formica. Yun lang yung katapat na ito na parehas na may flip tech. Tapos mahaba yung gulay board yun. Parehas naman silang Taiwan, SYM. Hindi ko lang alam kung ilalabas dito yun o hindi. Yun, isang mata yun. Ito, 2 mata. So, yung itsura niya kakaiba. Tapos pangalawa, yung ultimate utilitarian features niya, talagang goods na goods. As in goods na goods. Ang dami mo talagang malalagay dito. Ang dami mo magagawa sa scooter na to. Pwede mo siyang pang negosyo, pang trabaho, pang service, pang motocamping. Parang lahat na kaya niyang gawin Tsaka hindi rin siya bitin kasi sa power, 150cc to. Mababa siya, tsaka medyo maliit tignan. Pero guys, nasa 150cc ito. Talagang malakas ito sa hatakan. Hindi ka basta-basta mabibitin kahit may mga karga ka pa. Kahit may OBR ka pa na may karga, kayang-kaya niya. Yun yung nagugustuhan ko din sa kanya pagdating sa kanyang performance. And of course, kasama dyan yung quality ng ride. Very smooth. As in, smooth. Ano pa lang, hindi mo na kailangan ni break-in. Smooth na talaga siya. Sa low revs, sa unang piga na kahit dahan-dahan, barely mo mararamdaman yung vibrate na nahihirapan yung makina. Talagang ito, smooth and very responsive. Kaya nagulat din ako kasi last na nag-Kymco ako yung Super 8150 pa. Matagal-tagal na rin yun, mahigit 10 years na rin yun. Siyempre, iba yung ngayon kaysa yung noon. Mas improve talaga yung mga makina, performance and technology na yun compared sa 10 years ago. And of course, yung comfort neto, iba din. Ibang level ang comfort neto. Ang sarap sa likod. Magandang sandalan siya, lalo na kapag traffic. Naglo-long ride, kailangan mong sumandal. Tapos, siguro ayaw mong tumigil-tigil.
And pag medyo iniiwasan mong tumigil-tigil at napapagod ka, pwede mong i-flip lang yung kanyang backrest. Goods na yon. Para kang minamasahe, nakakapagpahinga ka. So isa yan sa hindi mo mahanap sa ibang motor ngayon. As in, ito lang yung motor na nagtatransform, nagiging saddle yung likod niya. Medyo napagkakamalan din siyang electric kasi nga dalawa yung kanyang mata, dalawang headlight niya. So kala mo talaga e-bike eh. Tsaka yung itsura niya pang lit-lit. So far, yun pa lang naman yung mga nakikita kong okay sa akin sa 2 months na ginagamit namin. Very convenient, very compact gamitin, walang kahirap-hirap, walang kapagod-pagod. Pero sabihin ko lang na yun, hindi siya perfecto. Siyempre may mga pros and cons talaga ang mga kahit anong motor. Ito naman okay. So yun guys, dito na tayo sa sasabihin ko na kung bakit para sa akin, kahit na binili na namin to 2 months nang ginagamit mahigit, parang hindi siya ganun kasulit sa kanyang presyo na 128,000. So unang-una, ang kanyang braking system. Braking system nito, drum sa likod at disc sa harap. Yun yung part na talagang nakukulangan ako dito sa $150, yung kanyang braking system. So sana merong safety feature naman na combi brake, yan. Tapos or dual disc brake sa harap, disc brake sa likod, tapos naka-combi brake. Or pwede rin naman kahit naka-drum sa likod, basta sa harap naka-ABS. So sadly, wala yun. Talagang standard lang siya sa mga nakikita natin na scooter ngayon. Yan, medyo maintain ka sa drum brake kasi kailangan palit-palit kasi mas mabilis mapudpud yan kaysa sa mga disc brake, tsaka mas mahina ang kapit ng mga drum brakes eh. Buti na nga lang medyo large ang diameter ng kanyang disc brake, so okay na rin kahit papano. Pero para sa akin, sa 128,000 sana, ginandahan sana nila yung braking system niya. Sana nilagyan ng konting safety feature para talagang sulit at maraming bibili kahit 128,000 pa yan. Kasi goods na sana yon kung ganun. So sa Taiwan guys, tatlong variant. Meron silang $125, tapos may $ABS, tapos ito. So tatlong variant nila, tapos may isa pa silang kulay, yung Lake Blue. Kunti lang talaga ang may mga motor na ganito. So madalang na yan. At medyo malabo na sila maglabas pa ulit ng another variant or even colors or even new colors, baka wala na. Ito na lang yun siguro sa tingin ko. Tapos hintayin na lang natin siguro yung Formica kung maglalabas ang SYM para yan pang compete. Kung mas maganda yung presyo niya, baka yun yung mas maraming kumuha. But nonetheless, kung trip nyo itong $150, just make sure na gagamitin nyo siya sa kanyang purpose. And this one is a utilitarian scooter na pwedeng pang all around din. Actually, pwede nito pang adventure pa eh. Basta palitan nyo lang yung gulong niya ng dual sport. And mag-ingat nga lang kayo sa height niya kasi medyo mababa yung ground clearance nito. And pag yung mga hardcore na mga terrain, and baka hindi niya kakayanin, tumama pa yung sa ilalim niya. Nandun pa naman yung gas tank niya sa ilalim ng floorboard. So, ayan, I guess, ayun lang guys, hanggang dito na lang. And I will see you again on the next one. At sana may napulot kayo dito sa video na to tungkol sa Kymco $150. Kung magbabalak kayo, then yan, pag-isipan nyo muna bago nyo bilhin. So, yun lang guys. Always ride safe and Godspeed sa inyo. Goodbye and God bless.